Kinakabahan ako para sa kanya. Alam na! Atras ka, atras ka! What's up guys? Panibagong week, panibagong vlog na naman tayo, no? So ngayon, susunduin natin si boss. Ang ganda ng araw, labas tayo, tara. Guys, alam niyo naman, sinisimulan natin yung linggo ng Sabado, no? Wala pa akong nagawa guys, no? Hindi pa ako nakapaglinis, hindi pa ako nakapaglaba, hindi pa ako wala pa akong nagawa, lagot niyan tayo guys, no? Pero, nag-aaral kasi ako, no? Nag-aaralan ko nga as yung maging financial advisor. Ngayon, estudyante tayo, no guys? Ay, bili pala kayo nito guys, oh. Napaka-helpful nito. Pag susunod nyo yung sapatos nyo, slide nyo lang ng ganyan. Tapos, slide in. Yan siya. Ano, di na kayo kailangan yung muko, no? So, kwentuhan tayo. Lalabas ako. Tignan nyo, ang ganda ng araw guys. Yan guys, ang ganda. Diba? Salamat sa mga may-ari ng bahay. Palagi nilang nililinis to. Hindi lang to, no? Pati yung labas kung saan kami nagpaparada. Tignan nyo naman guys, baon na yung lugar. Mag-aano pa nyan, mag-snow pa rin daw. So yan, labas tayo. Yan. Pag ganito kasi iniisip ko, pag puno ng snow, iniisip ko parang Pasko yun, no? Start muna natin yung kotse guys, kasi malamig yan. Yan guys, tuntuhan tayo, no? Malamig pa siya yan, kaya pag ganun, patayin mo yung ano. Hindi ko nga na-start kanina guys, i-start ko na sana eh. Kaso, nakalimutan ko, nag-aaral ako. So, susunduin natin si boss. And then, balik tayo sa aral. Or alis tayo. Ang ganda ng panahon. Kaso guys, minus 20. No? Sobrang lamig. Pero, mas malamig ka gabi, 28. Oh, nilalamig ako guys. Tignan nyo naman. Nagsasalita ka lang sa loob pa ng kotse. Masyado malamig guys. Itong plastic na to, pag nagtatrabaho ako, malamig. Paubos na rin yung gas, oh. Guys, huwag kayong bibili ng B6. Kaso dito, kailangan medyo malakas yung makina nyo kasi, no? Kasi may stock up kayo sa ganyan. Para kahit saan pwede kayong pumunta. Ganda yun yung chimney yung muso ko. Hindi ko lang kung pwedeng i-zoom. Yan yung pinay-maximum. Yan guys. Alis tayo. Sunduin natin si boss. Tapos shoutout muna kina Joseph and Sam, no? Ayan, nanonood sila ng vlog. Kakausap ko lang kanina, no? Shoutout. Mga friends natin, no guys? At least naalala, may yung mga friends natin dati, friends pa rin natin ngayon. Kasi minsan, di ka na nakikiusap sa kanila, pare-pares busy. Pero, pag nagkausap kayo, parang ganun pa rin, di ba? Masaya. Lahat naman. Tsaka yung mga tropa dati, palagi kinakamusta ko naman minsan. Napaka-natural. Yun yung masasabi ko. Uy guys, bibitawan ko muna, nilalamig talaga ako. Sobra lamig guys. Hindi ko alam. Wala akong gloves. Painitin muna natin. Sana lumabas muna ako, no? So, meron akong kwento, no guys, na ano to, parang naswerte ako. Para siyang naging life hacks dito sa Canada. So, galing ako ng Ontario, alam niyo naman. Yung lisensya ko lang doon is parang ano pa rin, after ng student, yung kumbaga sa atin non-pro, no, sa Pilipinas. So hindi na ako nag-take ng pang pro, hindi na ako nag-driver's nag-exam, hindi na ako nagbayad. Nung kalipat ko dito, nagpa-convert ako dahil may bagong batas yung Alberta na wala na yung tinatawag nilang parang non-pro. Pagkatapos mo mag-student, tapos ilang years ka ng 1 year, minimum of 1 year experience yata, no, di ako sure.
Wait lang guys, ito mga pagsalita. Meron ka ng full license na guys. So, anong nangyari? Yung nakuha ko lisensya is full license. Hindi na ako nag-exam pa, no? Hindi nakatipid ako guys, no? Tapos first time ko pa mag-drive, no? Pero dapat yung lisensya nyo, hawak nyo na, medyo matagal na, no? Para umandar na yung years ng experience. Tapos sinorender ko rin yung lisensya ko sa Pilipinas. Nag-add yun sa years of experience na kailangan. Woo! Grabe guys, ito na, umiinit na yung kotse. Ito lang yung only way, kailangan mong lakasan yung fan para di ka lamigin kapag uminit na yung makina, no? Medyo umiinit na siya guys. Harap ko sa akin dahil hindi ako makakapag-drive ng ganito guys. Kaya kapag bibili kayo ng kotse sa Alberta or Canada, kapag sa mga ganitong situation, climate na extreme, dapat meron yung remote start. Meron naman to, kaso ito guys, ayun siya. Pero hindi ganun kalayo yung nasa-sense niya signal, no? Kaya gusto ko rin palitan. Kailangan lumalabas pa ako ng bahay para remote start. Anong sense nun, no guys? Nag-remote start ka pa, pero kailangan mo lumabas ng bahay para umabot lang yung signal, no? Anong klase yun? So, ayan. Konti pa guys. Nanginginig pa ako guys. Yan guys, masyado malamig. At andun pa rin yung aquarium sa likod. Kung di nyo, wala, di nyo makita guys. Andun pa rin sa likod yung aquarium. So, hindi ko pa rin siya nagagalaw. Yan. Wala pa rin tayong tropa guys. Si pare nating Norval is umalis. May nahanap na siyang mga tropa niya na mga mekaniko rin na kalahi niya, no? Siyempre, ako, alam niya busy ako dahil madalas nag-aaral ako ngayon, no? Nag-aaral ako ngayon kaya di niya ako iniistorbo ngayon. Pero kapag hindi naman ako busy, kami yung umaalis, no guys? Pero alam niya kasi, ilang months to bago matapos, kaya umaalis-alis siya palagi. Tapos marami rin kaming gagawin, mga sasakyan din. Meron kaming mga project. Tapos in the future makikita nyo guys, hindi ko muna sasabihin lahat para abangan nyo, no guys. Mga mekanikong walang pera. Kailangan natin mag-ipon guys. Kaya kailangan natin work. Save, no? 2:38 na, malapit na lumabas si boss. Giniginaw pa ako, pero para safe, wag muna tayong umalis hanggat hindi ako maging okay, no? Sana kayo rin sa mga tao sa Canada, hanggat hindi kayo ready mag-drive, kunwari nanginginig pa yung paa nyo, hintayin mo na lumabas para sa ilang minuto lang na pag-wait, di ba? Maging okay kayo. Safety first guys, safety first. Tignan nyo guys, hanggang ngayon di pa nagagawa. Basag pa rin. Tapos inalis ko na yung cover doon, yung first step. Inalis ko na rin yung takip dyan, second step. Siguro next month ulit yung third step. Sabi nga nila guys, yung karpentero hindi niya magawa yung bahay niya. Yung mekaniko hindi rin niya magawa yung kotse niya, no? Pero ginagawa niya yung para sa iba. Parang same thing. Anong naano ko doon? Nakakatamad. Dahil parang nakakasawang umawak ng mga ganun, no? Parang kotse na naman, hawakan na naman, no? Parang ganun na naman guys. Medyo di ko alam kung tamad lang ako or ano, no guys, pero ayoko siyang gawin. Pero yung piyesa andun na. And kasalanan ko naman yun kaya nasira ako Kaya hindi siya covered sa warranty. Pero yung nga sinabi ko dati na paggawa ko warranty, yung mga in-approve nila pero hindi nagka-problema, no? Which is hindi nila tayo dahil meron naman tayong knowledge about sa mga ganito, no guys, sa mga kotse. Kaya yun. So ayan, wait lang tayong konti pa, tapos punta na natin si boss. Dahil tapos tutuloy natin yung vlog doon, no guys. Let's
go guys, yun lang. Shoutout sa mga tropa natin lahat dyan, no? Shoutout, happy birthday kay Maui, happy birthday kay Bon. More blessings guys, more blessings. See you soon. Yan guys, itong family car natin, dalawa pa lang yung nakasakay, no? Next time sana nandito na rin yung pamilya ko, no guys. Yan, para yun yung purpose, kaya gusto ko ng family car. Ayoko muna ng yung mga sports car, mabilis lang yun eh, pero kailangan ko na mag-invest sa family car na maganda talaga para ano, long term guys. At least ito, alam ko na magtatagal, inaalagaan ko, parang ganun. Alam ko yung history niya, parang ganun, no? May benefits naman pagiging mekaniko. Ngayon, gusto kong matuto about sa bahay. Para next, kapag may ready na akong bumili ng bahay, alam ko i-inspection, no? Kaso, walang alam sa bahay talaga. Yung mga plumbing, walang alam. Na-experience ko lang mga basic pero about sa plumbing, wala akong alam. Lalo na yung pa naman yung importante, no? Yung mga plumbing, mga mode, mga gas, mga ganun, no? Hindi ko alam. Tsaka yung mga foundation, no? Marami pa akong dapat pag-aralan, pero focus muna tayo sa pagiging student as a financial advisor, no guys? Yun muna. So let's go, okay na ako. Let's go guys, see ya. Bagong perfume para sa mga kalalakihan, timplang tamang tapang lang. Suwabe ang galaw, pag suwabe ang amoy. Bili na para ikaw ay maging certified mapanikwa. Guys, andito na tayo guys. Yan, dito na tayo. Wait lang natin si boss. Yan siya nagpo-work. Yung snow, no guys, sobrang dulas. Pwede ka mag-drip, hindi mapuputput siguro yung gulong mo eh, no? Puro yellow eh. Wala pa siya guys. Nasaan na ba yun? Guys, yung next plan ko is palitan ko to ng CarPlay, no? Babaklasin ko lahat to. Meron ka nabibili kasi sa ganitong year model. Kasi di naman to lumang kotse guys eh. May 5 years old, ganun. Pero syempre di pa rin siya ganun kaluma, di ba? May mabibili kang ganitong setup, same shape na CarPlay, no? Kaya ko naman gawin yun eh. I-upgrade mo lang. Tapos ang next, kailangan kong buksan yung filter para dito sa AC. I mean sa fan, no? Ito pa lang yung bago kong upgrade. Tsaka yung ilaw na puti, yung pa lang. Tsaka itong sa mga loob, pinalitan ko rin ng puti. Ayan na. Dati silang yellow. Medyo naging modern. Yan guys, dahil ginagamit ko rin to sa trabaho, tignan yung mga kamay ko. Ayan. Ang dami na guys. Pero that's okay. Yan guys. Tsaka kung naririnig nyo yung fan, bearing yun. Bearing nung fan. So, pabayaan ko na lang masira hanggang masira yung fan. Palitan ko na lang yung fan, no guys. Marami naman nabibilan ng mga surplus parts dito. Tapos ako na lang din maggawa. Yun yung benefits as a mekaniko. Pero, syempre, work pa rin yun. Parang labor mo pa rin yun. Is, parang yung oras mo napunta rin dito imbis na pahinga, di ba? Yun lang yung doon, syempre. Kaya nga dito, kahit naman saan, time is money, no? Kaya every minute counts. Ganun sila guys, ganun dito. Napaka-importante ng time para makasama mo lang yung pamilya mo, no? Pinagpapalit natin yung time para sa salary. Siyempre, kailangan natin mabuhay. Pero kung super skilled na tayo, yun, pwede na tayong gumawa mag business, no guys. Then yung hanap niya guys, automatic. Mas gusto ko ng automatic kaysa manual dito dahil kung automatic siguro yung kotse, pero manual lang mga ganito para safe din. Kasi kung makakarating man yung pamilya ko dito, nanay, tatay ko, ipapasok ko sa kanila to, no? Kasi okay na okay to eh. At least hindi sila maninibago pag nag-snow kasi pindot ka lang ng gas,
Yun oh, tapos preno, yun na. And never pang nakapag-drive yung tatay ko ng ano eh, yung manual. Never pa siya nakapag-drive ng automatic, no? Kaya tinatanong niya ako kung paano ba daw. Sabi ko pa, madali lang pag nandito, ano niya rin. Wala ka nang ibang pipindutin pa, kundi yung gas at brake, yun lang. Ganun lang siya, guys. Baka pala tinatanong nyo ano to, yung nanditong gamot. Sa nung nagkasakit ako, no, yung panlagnat. Yun yung binigay sa akin ng doktor, which is dito din, kapitbahay nila Gianna, na clinic. And guys, nasa na ba si boss? Alas 3 na. Overtime na naman ata siya. Kasi guys, si Gianna 7 hours lang yung work niya a day, no? Hindi man 8 hours. Sanang di man nila bigay yung 8 hours no? Mas maganda sana 8 hours para guys, kahit nasa Canada ka, mahirap din yung buhay, guys. Kahit saan, masasabi ko, kahit saan bansa ka, kahit nasaan lugar ka man sa mundo, mahirap. Wala naman madali, no guys? Wala madali. Pero nasa na lang paano mo i-treat yung buhay. Ito na siya. Palabas na siya, guys, oh. Unlock na natin. Uy, kumakain pa. Yan, guys. Hello. Uy, kakarating mo lang. May dala akong Jollibee. Uy, thanks. Pasok na, malamig. Saan bag mo? Matapon kasi burger steak siya. Burger steak? May burger steak sa Jollibee? Ay, sa Canada? Iyo. Oh, ano ginakain mo? Guys, dala ni Donel. Pauwi na kami, guys. Hi. Guys, ganito yung itsura ng workplace ko. If you can see. Ano siya, nasa plaza siya. Tapos, itong area na to, yan. School area na yan. Park. So, busy area siya, no, guys. Ayan. Sobrang taas ng snow. Malamig. Minus 28 yata ngayon, guys. 20 na ngayon. Minus 20 na lang. Yun ang umaga nung hinatid ako. Minus 28 pa. Mabuti na lang lumabas yung araw. Oo, ang ganda nga ng araw, Sunny. Oo. Ano yun? Ang ganda ng araw, Sunny. Pero malamig pa rin kahit may araw. Malamig, guys. Malamig. Nakatutok na lang sa akin yung heater. Oh my gosh, nakalimutan kong tanggalin yung saksak. I'll have to let them know. Oo, message mo sila. Oo. Guys, meron na kasing instance na nakalimutan kong tanggalin yung heater, no? Oo, baka masunog mo yung shop. Oo. Ako yung mga battery ko, yung mga drills ko, inaalis ko rin yung saksak nun everyday. Yes. Baka sa akin isisip pag nasira yung nasunog, di ba? Yes. Siyempre magkakaroon ng investigation kung saan manggaling yung apoy. Alam nila, dun sa toolbox ko. Lagot na. GG. Kaya better be safe than sorry. Wow. Oo. Ganun ba, diba? Ganun ako mag-English. So, uwi na tayo, guys. Na. Etong part na to ng 111th Street. Trend. Oo, pero like, ang tagal na ng construction na to hanggang ngayon hindi pa Paano natatapos. magko-construction winter? Ang tagal na yan eh. Bago pa mag-winter, ginagawa na nila yan. Siyempre, contract yan year. May, sumobra siya. Uy, wag kang pupunta dyan. Yan mo siya. Tatamaan ka. Atras ako. Yan mo siya. Guys, eto na yung signal, yung stop line, no? Tapos si boss sumobra. Oh well. Pag bumaba niyan to, kasi trend to eh. Linya ng trend to eh. Pag bumaba niyan to, matatamaan yung roof. Mag-reverse ka, sir. Eh bakit ka na, hindi mo naman sasakyan yon? Kahit na, syempre. Kaya po kasalanan niya yan. Oo nga. Hindi mo naman siya makakausap na umatras. Wala na lang sana dumaan na tren. Kaso kaka-red light lang eh. Oo. Ay,
goodness, kinakabahan ako para sa kanya. Alam na! Atras ka! No! Wala, di niya pa na-realize yan. Yan, na-realize niya pa lang. Oh. The lady driver siya kaya. Good. Ayan, buti na lang hindi niya tayo ni-reversean. Hindi ko siya binusyonahan kasi baka magpanik siya. Yan yung trend, guys. Bad trip yan. Pag gabi, lagi akong nakaka-catch up ng train. Yan, nag-open na guys, di ba? Kaya nag-reverse akong konti kanina guys kasi alam ko atras siya. Tingnan nyo naman yung taas ng snow. Actually, bumaba na yan. Na-plow na ng konti. Pero mataas pa din, guys. Oops! Nag-slide tayo guys, narinig niyo yan? Kapag napapasobra ka ng pindot ng gas, mag-i-skid siya. Oo, nag-i-skid siya. Yun yung problema ng two-wheel drive. Sa front wheel, sa all-wheel drive. All-wheel drive, mag-skid naman siya kaso it is more control. Kaso yun nga lang, magastos na rin sa gas yun. Ang all-wheel? Oo, magastos sa gas. Anong difference ng all-wheel sa four-wheel? Hindi ko rin alam. Kasi yung iba sinasabi nila four-wheel drive, pero yung iba sinasabi nila all-wheel drive. Hindi ko rin alam. Guys, please explain. Yeah, comment down below guys. Kasi hindi ko rin naman alam lahat, di ba? Please explain, guys. Yung all wheel, hindi ko alam. Basta alam ko lang front wheel, Rear. rear wheel drive, four wheel drive. Pero yung iba, nako-convert ng 2 to 4. Hindi ko rin alam yung mga ganun, basta ginagawa ko na lang guys, ano? Kahit sa truck may ganun, alam mo yan? Pag ina-activate nila yung sa... Kasi front wheel lang sila, di ba? Hindi, rear sila, rear. Pero yung dalawang axle, kaya nilang kontrolin. Pwede nilang paandarin yung isa lang. Pwede nilang paandarin yung dalawa. Depende yung sa load nila. Ay, bakit may mga na-aksidente pa dyan? Nasa driver na yun at saka sa maling paglo-load ng mga cargo nila. Tsaka minsan talaga di mo maiwasan yung aksidente. Di lang naman din sila, yung ibang driver din na nag-focus ng accident, di ba? Ano yan, iba-iba yan eh. Siyempre, Guys, drive safe. akala ng mga taga-Pilipinas ang ganda ng snow, no? Pag narinig mong snow, uy, white, ganda, Masaya. nice. Masaya yung pakinggan at saka ano, Magandang tignan, pero kapag in the long run, mahirap. tingnan nyo, oh, putik na lang, guys. Yellow muna bago putik. Putik na lang. Explain mo bakit nagpuputik. Kasi dinadaanan. Hindi. Dito kasi guys, kasi dito sa Alberta, dahil sobrang lamig dito guys, Hindi hindi nag-work yung salt. So ang ginagawa nila, sand. Oo. Naglalagay sila ng sand para more kapit. Graba. More kapit yung gulong sa... Kaya ang result, ganyan yung itsura ng ng daan. Pero Tapos, ang good thing doon, hindi mangangalaw yung kotse mo. ayan na naman yung trend. Di pa ako nakasakay dyan. Sakay tayo. May art card tayo. Guys, hindi presto dito, art dito. At saka sa mga bagong lilipas sa Edmonton, guys, sabihin mo sa kanila na kailangan nila mag-tap in and tap out bago lumabas. Oo, wag niyong sanayin na nagta-tap in lang kayo. Dito, hindi katulad sa Toronto. Tap in, okay na. Oo, isang beses ka lang. Dito, hindi. Kailangan mo mag-tap out bago lumabas. Or maka-count siya, or babayaran mo yung whole trip. Buong trip. Tsaka- Matcha-charge twice ka. At saka guys, kapag ganitong snow, hindi mo na makita yung daan.
Walang linya. Ang ginagawa ko, fina-follow ko yung harap or yung naging ruta ng mga kotse. Mm. Tulad yan, kita nyo naman, di ba? Ayan, fina-follow ko lang tong ruta na to. Kung saan malinis, yun dun din ako dumadaan. Ano, sinusundan ko lang si tropa-tropa natin. Guys, nakakuha tayo ng $150 worth of Yay! Walmart gift card dahil sa mga referrals sa clinic. Kaya gamitin natin. Bukas, kung matapos ko na yung mga study ko ngayon, mag-date tayo bukas. Okay. Saan kaya tayo abangan nyo guys, saan kaya kami magde-date, no? Uy, ang yaman ni boss. Dinate niya na ako kagabi. May date pa ulit. Uy, ano lang, simple yan. Nag-mall kami kagabi, guys. In-enjoy lang namin yung yung free time namin. Minsan yung hard work mo, kailangan inaano mo yung sarili mo. Nire-reward mo rin. Nanyo dito sa part na to, oh. Paano ka maglalakad dyan? Diba? Tapos walang sidewalk dito, guys. Meron naman, pero yung sidewalk dun pa sa likod. Doon, sa likod ng mga bush na to. Tapos walang yan, oh. Magandang tingnan eh. Sa mga puno-puno, yan. Maganda. Siyang Instagrammable. Oo. Aesthetic. Instagrammable. Aesthetic siya. Kaso, at a certain angle lang. Tsaka kung maporma. Kung maporma ka manamit, bagay na bagay yung snow sa background. Ako, tignan nyo yung damit. Ito yung favorite ko binigay. Pero kahit marami siyang pintura, favorite ko to. Kaya palagi ko sinusuot to eh. Comfortable siya, sakto siya. Na guys, nagbigay nito si Tita Jane. So thank you na kay Tito to. Ito yung binigay nila sa akin. Kaya inahalagaan ko rin. Siyempre sila yung nag-accept sa akin dun eh, di ba? Nakakamiss din dun guys sa Scarborough. Sabi ko nga sa kanya kagabi, guys. Iba yung struggle namin sa Scarborough. Iba yung struggle namin dito. Parang dito napaka-uncomfortable. Parang mas mahirap dito. Mahirap. Akala ko madaling buhay dito pero parang mas mahirap. Dahil dito talagang na lang. Palagi nila tayong tina-traffic enforcer eh. Sila? Oo. Oh. Ayun o. Okay, guys. Nasa bahay na. Good job. Thank you. Malinis naman ako sa mga gamit ko pero guys, ang lamig. Hindi ako makagalaw, no? Sa kotse. Yan guys, oh. Si boss. Yee! Yee! Tignan nyo, ang ganda ng view. Diba guys? Ganda. Mag-swimming ka dyan eh. Ayan na yan, ikaw. Kalahati. Diba? Ayan guys, sinasabi ko, nilinis nila oh. Napakabait nila sa amin. Ayan. Ano masasabi mo? Lagi nilang pinagsha-shovel yung dito sa likod. Pero dahil gumagamit din sila ng Hindi, pero yung garahe. Oo, yung garahe. Ginagamit nila yung garahe. Pero kung lilinisin nila tong part na to, guys, ibubuo na nila. Lilinisin na nila yung buong likod. So, siguro yun yung exercise nila, no? Next time, exercise nila. Pero next time, mag-aaral ako ng salita nila. Mandarin? Or Fukien? Yun yung kailangan natin malaman. Next time, kapag ayan, kumamit sila. How?
Okay, guys. Guys, Jollibee ni Boss. Kinakain mo na. Sarap ng Jollibee. Di siya kasing lasa ng sa Pilipinas, pero close enough. Ano na ng mga tao yun, sa dami-dami ng vlogger na nagbablog na nagsasabi na hindi kalasa talaga ng Pilipinas yung sa mga ibang bansa eh. Pero, Same nostalgic feels ba? Oo, ganun lang naman. Pero, ang Jollibee dito is parang siya napakamahal. Hindi siya parang mahal pricey talaga siya. Pwede ka naman mag-Jollibee kung gusto mo. Pero guys, parang may iba kang priority. Magluto ka lang sa bahay, no? Parang ganun. Para siyang nagiging ano sa atin. Luxury. Oo, luxury. Luxury siya. Pero sa mga ganitong maliliit na bagay, parang na-appreciate mo yung ginagawa mo, no? Naalala mo yung hard work mo. Pero ito, dahil libre. Lunch ko to, guys. Oo. 2-piece chicken tsaka 2-piece burger steak. Pinagdala niya ako. Hindi ko naman pwedeng kain. Hindi ako pwedeng kumain ng Jollibee. Tapos ikaw nasa bahay ka, wala kang pagkain. Kawawa naman ako. Kaya hati tayo. Oh, thanks. Sarap. Malaki pa yung gravy niya. Sarap. Thank you. Parang nalulungkot ako. Kaya kong kumain mag-isa, pero ayoko. Kaya yun. Sarap. Burger steak. Meron na ba ulit garlic, Pepper steak? Oo. Wala dito. Binalik na ba sa Pilipinas yon? At saka yung ultimate burger steak. Guys, comment down below. Ultimate burger steak. Shoutout kay Maui. Kasi, nung college kami, nag-iipon kami para doon sa ultimate burger steak na yun eh. Gusto ko, yung king meal. Hindi ko alam. Yung merong chicken, merong burger steak, tapos merong pang lumpia on the side. Tapos, hindi siya rice, spaghetti siya. Hindi ko alam yan. Basta, merong meal na ganon. Yun yung lagi kong in-order, matako kasi ako eh. Meron kami ni Maui usapan. Sabi ko, huwag siyang pupunta dun sa... Nung kasi kami, college. Kumakain kami dun ng pizza sa SM. Sbarro. Oo, yung binibili lang namin, tig 50. Pinag-usapan namin, pag naging okay na tayo, bibilin natin lahat yung gusto natin dito. Pero sabi ko, ngayon, check ko lang, hintayin niya ako hanggang makauwi. Doon kami kakain. Hanggang ngayon, hinihintay pa rin niya ako. Hindi pa siya kumain nun? Hindi pa. Wait mo ako, boy. Wait mo ko. Tapos pag nakauwi na, yun, ay. Diba? Kikita mo yung progress. Kahit pa paano. Mga maliliit na bagay na hindi mo kayang ma-achieve dati, no? Achievable na sila ngayon. Dahil sa maliit na bagay, sa kwentong yun, walang imposible. Tama. No? Walang imposible. Akala ko nga, ano na ako sa Pilipinas eh. Ano? Parang wala nang mangyayari sa akin. Sa future, tignan mo naman saan ako nagtatrabaho dati. Hindi mo alam kung may mangyari ba sa buhay ko eh. Naging driver ako. Dapat ahente lang ako pero naging driver pa ako. Ako na ngayong ahente, ako pa yung naging driver, no? Tapos, nag-work din ako sa isang hotel. Pero, Alam na nila yun eh. kinuwento ko na ba yun? Oo. Yun, sa motel. Hindi man siya hotel. Motel siya eh. Pero sa description, bellboy. My gosh, guys. Mangiyak-ngiyak na lang ako. Siyempre, inisip ko sa sarili ko. Nag-aral pa ako ng engineer para para maging bellboy. Pero hindi ko inaano yung bellboy, ha. Marangal yung trabaho nun. Pero siyempre, parang naano ko sa sarili ko, yung pinag-aralan ko is Mas mataas ka pa dapat dun. Hindi. Parang hindi ako tinatanggap ng mga ganong industry. Siyempre, kahit naman sino, may stress eh. Pero kinaya ko yun. No? Ito yung gravy eh. Ba't pinang-gravy mo yung pang ano? Hindi ko na lang mangyari sa akin nun.
Tapos nag-work din ako sa sa mga logistics. Napakahirap nun. Pag yung mga ano sinisingil sa inyo, Mga hindi mo, Mga sira. items na nawala, sisingil sa inyo. Yung sahod mo, naubos na. No? Ang dami. Hanggang sa pumasok na yung kasabay yun ginagawa ko yung pagbebenta ng isda nun. Sabay-sabay yan. Nagsimula kasi ako sa isda. College pa lang. Yun guys. Tapos, hindi ko na alam ano nangyari. Tuloy na. Hanggang nandito na tayo. Hanggang yung vlog na panood nyo na International Student. Hanggang nagpaalam na ako sa mga kaisda. Shoutout sa mga kaisda natin yun. Yung Warren TV page, papalitan ko na yun, no? Makikita nyo, yung sa mga nakafollow, makikita nyo kung anong gagawin ko doon. So, sa mga bago, i-follow nyo yung Warren TV. Abang nandun pa, pero papalitan ko na siya soon. Para sa Canada. Dahil ibibigay natin siya kay Chiana. Ikaw na yung may-ari nun, no? Hindi, kain ka muna. Yun guys. Ngayon, parang nangyari ngayon, parang bagong dating na naman ako sa Canada. Simula nung lumipat tayo na. Oo. Parang bagong dating na naman ako sa Canada talaga. Iba. Sa Ontario, parang hindi ganun yung naramdaman kong struggle. Kasi andun si Tito Jen si Tito Junior Kasi may nagsusupport sa akin kahit papano, alam mo yun. Dito, sinusupport tayo, yung family mo, sinusupport naman tayo, pero iba yung vibe sa Edmonton. Parang napakalayo sa kawalan. Hindi, pa kasi dito whitewashed pa sila masyado. So, culture. So, culture shock yung nangyari Malayo yung culture ng mga taga dito sa Toronto. Kasi doon, very diverse na sila. Dito, diverse pa din. Diverse na, pero hindi pa ganun ka-accepting. Yun siguro yung nararamdaman ko ngayon. Culture shock, sabi nga ni tita. Hindi pa ganun ka-accepting. Parang bagong tao na naman ako sa Canada. Yun yung masasabi ko. Kahit kasama natin si Norval, may friend tayo. Parang bagong tao tayo. Ito, sinasabi niya sa akin minsan, di niya rin alam ginagawa niya. Ewan guys, napakaiba dito. Sobrang iba. Tapos yung mga nakakausap ko pa na tao, no? Parang yung mindset din nila is iba. Tulad sa mga trabaho, iba rin, no? Yung isip nila. Kaya madalas hindi na ako masyadong nagkikipag-usap dahil parang nawawala yung plano ko, parang nasisira. Hindi naman ako nagpapa-apekto pero nahihirapan ako. Pero kung isipin mo, trabaho, magkasama naman, everything, may family dito, no? Parang mahirap na hindi mo alam sabihin. Hindi pa kasi tayo well-adjusted. Tapos kasagsagan pa ng winter nung lumipat Yun tayo. nga. Kailangan natin ibalik yung every Sunday umaalis tayo. Dapat meron tayong listahan ng kasi ang tawag natin nun? Bucket list. Bucket list before we leave Toronto. Uy, nakumpleto natin yun Oo, nakompleto na. Yung Hindi hindi lang na- tayo nakapunta sa dun sa museum. museum. Yun, next time. Yung may mga dinosaur daw dun Hindi ko alam. Hindi ko rin alam. Abangan natin. Alvin. Favorite ko yung shakes Palagi pa kami yung bumibili ng card Kasi buy one Mojos. take one. Mojos. Buy one take one pag nag-take out ka. Ano ba? Hindi ko maalala yung in-order ko lagi sa Shakey's. Favorite ko yung manager's choice. Pizza. Tsaka dito yung mga pizza, hindi sila thin crust. Hindi. Thick. Thick crust sila.
Eh, gusto ko yung thin crust para damang-dama mo yung Iba. laman. Sarap Jollibee, guys. First, first kain ko to. After nito, mag-aaral na ako. Ilang minutes na yan, sa akin lang nakatutok. 10 minutes. Ayun guys, kain muna ako, no? Para di na kayo mainip sa akin. Daming ebas. A few moments later. Uy, anong gagawin mo? Hugas ako ng plato, tapos ng kumain si boss. Thanks. Pero, pakita mo muna na to. May nababasa kasi ako dito eh. Guys, ito yung aming mantra for the week, no? I believe something wonderful is going to happen today. Diba? Yan dapat yung lagi mong sinasabi sa sarili mo para nakakonvince mo yung sarili mo na positive energy lagi. Anong wonderful today ngayon na nangyari? Jollibee. Yes. Diba? Small. Tagal natin din nakapag-Jollibee. Small things, no? Dapat alam mong timbangin lahat. Ano tawag doon? Natapos ako sa work ko. Na-survive ko yung work ko ng buong linggo. What's up guys? So Sunday ngayon, panibagong araw natin, no? So ang ngayon ginagawa namin is naglilinis kami. Kita nyo naman, ayan, no? Kasi ako nga ayusin ko itong lugar ko dito, tsaka itong kwarto, walis-walis, yung sala, walisin natin, no? Katibaan nyo mga basahan, laban natin, no? Si boss, nagluluto na siya ng almusal. Ano na yan, lunch, almusal, everything, na? Hanggang gabi na yan. Kasi yan, naglalaba kami. Tapos malamig kasi ngayon guys, no? Gusto ko man magtrabaho sa labas pero di kaya. So guys, may tatanong ako sa inyo. Gusto ko nang magpagupit at gusto na akong pagupit ni boss. Tsaka yung lola ko matagal na niya akong gustong pagupit, no? Kaso gusto ko sana ito. Kaso ngayon, nakwento ko na sa inyo to. Nagka-problema ako, no? Hair fall. Nagkakabalakubak masyado. Di ko alam, yung hairline ko tumataas. No, guys? So, yan. Kailangan ko na magpalit ng hairstyle. After 3 years. Pero 3 years, kinakat-cut ko yung dulo. Yung dulo niya yan. Pero ngayon, mahaba nga na naman, no? Sobrang haba na, guys. Yan, kung makikita nyo. Yan, ha. Sobrang side dito. Yan, no? So, yan, guys. Yun yung goal ko ngayon. Para maging healthy na ulit tayo, no? Tapos, ang gusto ko, dahil hirap na akong gumalaw. Na, sis, hirap na tayong gumalaw, eh. Kailangan na natin mag-workout. No? Pero kailangan muna natin planuhin kailan, paano, nasabay tayo mag-workout. No? Yun yung goal natin ngayon 2025. Good health, maayos. Siyempre, kung magbabago ka ng karir, pati yung baguhin yung itsura ko. Yung itsura ko kasi pang mekaniko, yung kagising mo, alis na no? Ganun guys. Pero dapat ngayon, mapalitan natin yung ganun kasi nag-aaral tayo as a advisor, no? As a student, nag-aaral tayo. So dapat presentable kahit paano yung, alam mo yan, nababagay yung itsura mo sa ginagawa mo kasi kasi business yun kahit paano, no? Kailangan mo mag-earn ng trust ng tao. Kung ganito, parang hindi naman naka-judgmental pero parang ang dumi kong tignan, no? Matagal na to pero yun nga guys, nakita nyo naman nagkakaproblema. Numinipis na rin yung buhok ko, no? Pero ito, binigay naman sa akin to ng doktor. Minoxidil guys. Tapos mag-biotin ka pa, no? Supplement. So okay na siguro yan, no guys? So yun. Tignan natin guys, tignan natin yung magagawa natin. That's it for now. Panoorin nyo kami sa aming gawaing bahay.
Sa Rains Ihaw-Ihaw, talaga namang napakasarap. Malasa na, marami pa, kaya isama na ang tropa at pamilya at mag-enjoy na. Sis, may friend ka na? May friend ka na? My friends na. Nasaan tayo ngayon? Nasa walkbox kami ngayon. Na-invite ko rin ang mga friends. Pakita mo. Yan guys, nandito kami.